Ngayong araw pala ay nagluto ako ng bopis. Napakarami kasi nagre-request sa akin ito. Totoo naman kasing masarap ang bopis pagka sarili mong luto, pero kung bibili ka lang sa iba, baka hindi mo magustuhan. Kaya naman kung gusto mo ng masarap na bopis, kailangan panoorin mo ito. Unang-una sa lahat, kailangan natin gumising na maaga para makabili ng ganitong piyesa ng baboy. Ito ay binubuo ng baga ng baboy, puso, bato at saka ng lapay. Ito yung sinasabi kong bato o kidney ng baboy. Siyempre huhugasan lang natin yan at lilinisin ng maigi. Aalisin natin dyan yung mga dugo-dugo na hindi naman dapat kasama sa ating pagluluto. Kapag malinis na, isasalang naman natin ito sa ating kawali. Kailangan ay malaga muna natin ito para madali siyang hiwain mamaya. Bago natin sindihan ang ating kalan, lalagyan muna natin ito ng asin. Lalagyan din natin ito ng pamintang buo. Lalagyan din natin ng mga ilang dahon ng laurel at saka ng luya. Lagyan mo lang ng tubig na enough para makover lahat ng karne o nung laman loob, ibig kong sabihin. Pakuluan mo lang ito ng mga 15 to 20 minutes sa mahinang apoy. Buksan natin pakuluan at magsasalang din muna tayo ng sinaing para pagluto mamaya ay meron na tayong kanin. Napalamig ko na nga at hinihiwa-hiwa ko na nga itong ating mga pyesa. Una kong dinampot itong pali, madali lang siyang hiwain, malambot lang siyang hiwain kumbaga. Habang naghihiwa pala ako dito gusto ko lang batiin si Nieves Kaakbay. Siya ay from Bolinao, Pangasinan at si Anastasia Evangelista from Marikina City. Salamat din sa panonood kay Ate Rosalinda Tolentino ng Barangay Suliban. Maraming salamat din pala kay Esquejo Nancy from Africa. At salamat din kay Tito Laginlin ng Saudi Arabia. Pagkatapos nating hiwain lahat, katulad ng nakita ninyo ay magigisa na nga tayo. Wala namang pagkakaiba ang pagigisa natin dito sa ating gagawing bopis. Maglagay lang tayo ng bawang sa ating mantika, isunod natin ang ating sibuyas. Hintayin lang nating magbago ang kulay ng ating mga sibuyas, tapos niyan ay pwede na nating ilagay ang ating mga hiniwang pang bopis. Karaniwan nga ang bopis lalo na ginagawa nilang pulutan pagka nagiinuman. Pero para sa mga hindi umiinom, ito ay isang masarap na ulam. Kung mapapanood nyo ang aking pagluluto na hindi kagaya ng inyong pagluluto ay wala namang problema. Gagawin ko lang kung ano ang aking style at yan naman ay aking ibinabahagi lang. After nating mahalo, pwede na natin timplahan ito ng patis. Para magkalasa na nga habang ginigisa natin to at lalagyan din natin ito ng medyo marami-raming pamintang durog. Kailangan nga isang kutsahin natin tong maigi. So kailangan medyo pumutok-putok pa to bago natin lagyan ng ibang panimpla. Naglalagay ako dito ng liver spread. Kung wala naman kayong liver spread, atay ng manok, pwede rin. O atay na rin ng baboy, mas okay pa. Pero dahil mura lang naman ang liver spread, mas okay na liver spread na lang ang ilagay nyo. I recommend na kung may time kayo, gayahin nyo itong ating style ng pagluluto. Masarap siya at hindi kayo magsisisi. Ngayon naman lalagyan natin ng atsuete. Ito naman ay pampakulay lang. Masarap kasing tingnan ng bopis pagka may kulay talaga siya ng orange. Kahaluin mo lang siya ng medyo matagal para nga magpantay-pantay ang kanyang kulay. Mas mahalaga kasi sa bopis, mas matagal mong sasangkotsahin para masarap talaga ang kanyang pagkakaluto. At kung sa tingin mo nga ay okay na yung pagkakasangkotsa mo, pwede ka na maglagay ng bell pepper. Ilagyan mo na rin ng labanos. Kung mayroon namang natitirang karot dyan sa rep nyo, ilagay mo na rin. Mas masarap pag may karot. Basta kapag nagluluto nga tayo, ugaliin natin lagi nag-explore. Kasi nga, minsan makakatsamba tayo ng masarap na lasa. Lalagyan ko rin pala ito ng konting tomato paste. Kung wala naman kayong tomato paste, maglagay kayo ng kamatis. Kaya lang, unahin nyo sa pagigisa. Naglalagay din ako dito ng kaunting toyo. Depende na sa inyo kung gusto nyo lagyan o hindi. Pero mas maganda kung may toyo. Lagyan na rin natin ng pampalasa. Huwag kayong mag-alala sa mga inilalagay natin. Balansin-balansi ang lasa niyan mamaya. Basta tandaan mo lang lahat ng inilalagay natin. Huwag mo lang kakalimutan lahat ng ating mga sangkap. Diretso mo lang yung paghalo para mag-incorporate lahat ng lasa. Tapos lagyan na natin ng suka. Huwag mo munang hahaluin. Hintayin mo muna siyang kumulo ng kumulo. Pag naka-evaporate na yung suka, pwede mo nang haluin yan. Ayan, kung makikita mo, talaga namang pumuputok-putok pa yan. Lagay ko na rin pala yung laurel kasi nga nakalimutan ko pang ilagay kanina nung umpisa. Tapos nga, ilalagyan natin ito ng sili. Depende na sa inyo kung anong klaseng sili ilalagay ninyo. Kung malakas kayo sa sili, maglagay kayo ng maraming siling labuyo. Kung may mga bata kayong kasamang kakain at hindi mahilig sa sili, I suggest na siling green na lang ang ilagay nyo. Pero kung pampulutan naman ang gagawin nyo sa bopis, I suggest na isang gatang na sili ang ilagay ninyo para nga hindi makapamulutan yung kasama nyo. Hindi, joke lang. Siguro mga ilang pirasong sili para mas masarap ang anghang. At naluto na nga, kaya naman magsasandok na tayo. Ito nga, at hinahain na natin yung ating kakainin. Napakainit ng kanin at napakainit din ng ulam. Kaya naman ito, iihip muna ako bago sumubo. Solid na solid ang lasa nito. Kaya naman, ano pa ang hinihintay mo? Bukas na bukas din magluto ka na nito. Napakasarap. Kung umabot ka sa part ng video na ito, huwag mong kakalimutan i-share. Maraming salamat.